Christ. Magandang gabi po sa inyong lahat. Tayo po ay nangangalahati na sa ating Novena Mass. So sino na po yung nakakakumpleto na so far ng Misa Novenaryo natin sa paghahanda po ng kapistahan ng katawan at dugo ng ating Panginoon or Corpus Christi. Mga kapatid, isa po itong paalala sa atin na ang Diyos ay hindi nananatiling malayo sa atin. Hindi siya nagbigay lamang ng mga salita, ng utos o mga pagpapala. Dahil sa kanyang pagmamahal, ibinigay niya ang kanyang sarili. During the Last Supper, Jesus told His disciples, "This is my body which will be given up for you. This is my blood, the blood of the new covenant which will be poured out for many for the forgiveness of sins." At habang sinasabi ito ni Jesus, He is telling it in view of His sacrifice on the cross. And He is telling this and telling His disciples, "Do this in memory of me." He is telling this in view of our celebration of the Eucharist. Kaya po, makikita po natin dito yung total self-giving ng ating Panginoon. Hanggang ngayon po, sa bawat pagdiriwang natin ng misa, patuloy niyang ibinibigay ang kanyang sarili sa pamamagitan ng banal na Eucharistia. At sa mga pagninilay po natin ngayon, lalong-lalo na sa ating Ebanghelyo, marahil po maaari nating tanungin ang ating sarili, ano ang nararapat nating ibigay bilang tugon sa Diyos na nagbigay ng lahat sa atin? As I have said in our introduction today, Jesus is reminding us to give what is due. Sabi niya po sa mga Pariseo, to give to Caesar what belongs to Caesar and to give to God what belongs to God. They were trying to trap Him with His words. Pero sa bandang huli, sila pa rin yung natrap sa kanilang mga tanong. Kasi kapag sinagot ni Jesus na, sige, magbayad kayo ng buwis kay Cesar, ang sasabihin ng mga Hudyo ay para ito sa mga Romano. Kapag sinabi naman niya na huwag kayong magbayad ng buwis, ang sasabihin naman ng mga ibang mga Romano, isa itong rebelde. So walang kawala ang ating Panginoon kung tutuusin. But Jesus was able to see beyond what they can see. And He told them to give to Caesar what belongs to Caesar and to God what belongs to God. Pinapakita lamang po sa atin na meron tayong kaakibat na responsibilidad sa pamayanan natin, pati na rin po sa ating Panginoon. Hindi po pwedeng paghiwalayin. Dahil po tayo nasa mundo, tayo po yung mga citizens ng ating lipunan, kailangan din po natin gampanan ang ating responsibilidad and at the same time, remaining faithful to the Lord. And so, tonight, let us reflect on this passage. Number one, my dear friends, God gave more than what is due to us. Ang Diyos po nagbigay pa ng sobra-sobra sa kinakailangan at dapat nating matanggap. Sa misa po, lagi nating sinasabi, magpasalamat kayo sa Panginoong ating Diyos. At ano po yung sagot ng mga nagsisimba? Nararapat na siya'y pasalamatan. Let us give thanks to the Lord our God. And your response is, it is right and just. At tunay nga, dahil ang Diyos ay hindi lamang gumagawa ng nararapat, ang Diyos ay gumagawa ng higit pa sa nararapat. Kung tutuusin, mga kapatid, sapat na sana na nilikha tayo ng Diyos and we already have enough to survive. Sapat na sana na binigyan niya tayo ng buhay. Sapat na sana na pinapatawad tayo ng Diyos. Pero hindi ang Diyos tumigil doon sa mga biyayang iyon. Patuloy niya tayong sinasamahan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. At si Jesus naman ay hindi lamang nagturo, nagpagaling at nangaral. Ibinigay niya rin ang kanyang katawan.
ibinigay niya ang kanyang dugo, ibinigay niya yung kanyang buong sarili. Sobra-sobrang pagmamahal ng Diyos sa atin. At sa pagdiriwang po natin ngayon ng Novena Mass in view of the Corpus Christi, ipinagdiriwang natin ang katotohanan ito. Ang Diyos ay hindi nagbigay ng isang bagay. Ibinigay niya ang kanyang sarili. Tingnan po natin ang ating Panginoon sa krus. A total self-giving of Himself to humanity. At sana po sa bawat pagdarasal natin, let us claim it to ourselves that I am saved by the Lord. Na yung kanyang sakripisyo ay para sa akin, na sa kabila ng aking mga kasalanan, sobra-sobra ang binibigay ng Diyos sa akin. And every time na tumatanggap tayo ng Holy Communion, hindi tayo tumatanggap lang ng alaala ni Jesus. It is not just a symbol of His body. We are receiving Jesus Himself. Kahit po marami tayong tumatanggap dito, iisang Panginoon pa rin yung tinatanggap natin sa banal na komunyon. At kung ang Diyos ay nagbigay ng kanyang buong sarili sa atin, ano kaya ang nararapat nating ibigay sa Kanya? Hindi lamang isang oras tuwing linggo, hindi lamang ilang panalangin kapag may problema, hindi lamang ang mga natitirang bahagi ng ating oras at lakas, kundi inaanyayahan tayong ibigay din ang ating sarili sa Kanya. To give our entire self to Him. Hindi man natin mapantayan kung ano yung ginawa ng Diyos, but God is also inspiring us today to give what we have to Him. Number 2, my dear friends, is to be a responsible citizen. Sa Ebanghelyo, sinabi po ng ating Panginoon, ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. To give to Caesar what belongs to Caesar. At pinapaalalahanan po tayo ngayon ni Jesus na ang pananampalataya ay hindi dahilan para takasan ang ating responsibilidad. Ang isang taong tumatanggap ng katawan ni Kristo ay dapat din maging mabuting mamamayan. Aside from being a Christian, we are also Filipino citizens. We are also employees in our work. We are students. We are parents. And in all those things that we have responsibilities that we need to carry out. Kung tayo po'y empleyado, dapat tayong gumagawa sa ating trabaho. Hindi natin tinatakasan yung gawain natin. Hindi lang tayo nagtatrabaho dahil may nag-i-inspect sa atin. We work because we are giving what is due to what is entrusted to us. Kung tayo po'y estudyante, dapat maging masigasig tayo sa pag-aaral. Pinapaaral tayo. We are scholars at some point. And we have to give what is due to the duty that we are entrusted with. Kung magulang tayo, gampanan natin ng mabuti ang tungkulin sa ating pamilya. Kung tayo po'y pinagkatiwalaan ng posisyon sa pamahalaan, dapat pumapasok tayo, dapat ginagampanan natin yung gawain natin. Kung tayo po'y mamamayan, dapat responsable din tayo doon sa mga sa komunidad natin. Mga kapatid, our responsibility does not only lie in our faith, but it also reflects on how we respond to our responsibilities daily. Bilang pari, we also have the things that we need to give what is due to the faithful of this vocation that is entrusted to us. Lahat po tayo may mga responsibilidad. Lahat po tayo may dapat ibigay na nararapat doon sa mga nagkatiwala sa atin. Minsan, gusto nating baguhin ang mundo, ngunit nagsisimula ito sa simpleng paggawa ng nararapat araw-araw. Every time we encounter a responsibility, may we always find that opportunity to give what is due to what is entrusted to us. Kaya po ang Eucharistia ay hindi lamang para sambahin, ito rin ay para
baguhin tayo. Na kung si Jesus, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa atin, sana po tayo din baguhin na magkaroon tayo ng lakas ng loob na ibigay natin ang ating sarili sa ating kapwa. Kapag tumatanggap tayo ng katawan ni Kristo, dapat tayong mas maging matapat, mas maging responsable, at mas maging mapagmahal sa ating kapwa. Third, my dear friends, is to become a faithful steward of the Lord. Hindi po natatapos doon sa ibigay kay Cesar ang para kay Cesar. Ang kadugtong po noon ay ibigay sa Diyos ang para sa Diyos. Nang tanungin niya kung kaninong larawan ang nasa barya, ang sabi ng mga Pariseo at ng mga Herodians, kaninong image? Kay Cesar, di ba? Hindi naman kay Ninoy o hindi naman sa Agila. Sinabi niya nandoon ay imahen ni Cesar. Ngunit tayo naman, kaninong larawan ba ang nasa pagkatao natin? In the book of Genesis, we are told that we are created in the image and likeness of God. And so what image do we have with us? It is the image of God. And we always receive God through the Holy Communion. Kaya po taglay po natin ang Diyos sa ating buhay. Tayo ay nilikha sa larawan at wangis ng Diyos. Ibig sabihin mga kapatid, na yung buhay natin, hindi lang ito basta barya, hindi lang ito pera, tayo po'y pag-aari ng Diyos. Nawa po mga kapatid, matuto tayong ibigay ang sarili natin sa ating Panginoon. Huwag lang po natin sabihin na, Lord, Sunday ngayon, sige, sayo ako ngayon. Pero Lord, pagdating lang Lunes, hindi po muna kita iisipin. Pagdating po ng ibang araw sa loob ng isang linggo, ako na po muna ang masusunod. We are given the opportunity also to give ourselves entirely to the Lord. Ang oras natin ay para sa Diyos. Ang mga talento natin ay para sa Diyos. Ang ating puso ay para sa Diyos. Tayo po ay hindi mga may-ari ng mga bagay na ito, kundi tayo po ay mga katiwala lamang. Kaya po bilang katiwala, tinatawag tayong ibalik sa Diyos ang lahat ng ipinagkatiwala niya sa atin. To give to God what belongs to God. And napakaganda po ng connection nito sa ating pagdiriwang. Dahil sa Eucharistia, kapag po itinataas ang katawan at dugo ni Kristo, ipinapakita palagi sa atin yung pagbibigay ng Diyos sa sangkatauhan. Sobra-sobra pa sa pangangailangan natin. Kaya bakit ba tayo magbibigay ng 50% sa Diyos? Bakit ba tayo magbibigay ng tira-tira para sa Panginoon? O sige, nagawa ko na ang lahat ng nagawa ko ngayon. Pwede na akong magsimba. Pwede na akong magdasal. Pwede na akong magka-time kay Lord. My dear friends, we are being called today to also give what we have to the Lord. Ang tanong ngayon ay, ibinibigay din ba natin ang ating sarili sa Kanya? Dahil ang tunay na pag-ibig ay laging may tugon, may ibinibigay din. Kapag may nagmamahal sa atin ng lubos, natural lamang na magmahal din tayo. Hindi man natin mapantayan kung ano yung ibinigay ng Diyos sa atin, but in the best way that we could, may we always love the Lord with all our heart, with all our soul, and with all our strength. Kapag po may nagbigay ng lahat sa atin, natural lamang na hangarin din nating ibigay ang ating sarili. Let us always remember that we have a God who gives Himself entirely to us. At yan po ang paalala sa atin ng pagdiriwang ng kapistahan ng Corpus Christi. A God who totally gives Himself to us. Mga kapatid, sa pag-aabang po natin sa kapistahan ng Corpus Christi, tatlong bagay po na nais nating alalahanin ngayon. Una ay yung Diyos na nagbibigay ng higit pa sa nararapat sa atin. Ikalawa, bilang mga tumanggap ng Kanyang biyaya at tumatanggap ng Eucharistia,
panawagan sa atin ay maging responsableng mamamayan. Ibigay ang nararapat sa ating kapwa. At panghuli, paalala sa atin na bilang mga katiwala natin sa Diyos, ibigay natin sa Kanya ang nararapat para sa Kanya, at ito po ang ating buong sarili. Dahil binigyan tayo ng Diyos ng Kanyang biyaya, nararapat din na ibigay din natin sa Kanya kung ano ang nararapat. Mga kapatid, sa tuwing lalapit tayo sa altar at marinig po natin mamaya the body of Christ, sana po alalahanin natin na si Jesus ay nagbigay ng Kanyang sarili sa atin, na may matuto rin tayong ibigay ang ating sarili para sa Kanya. Amen.